Hello po mga kababayan, coffee muna kami. Siyempre kasama namin yung mga BBM vloggers po. Hello Sir Yayam, how are you? Hello, good Yan. morning po. Kumusta yung pagdating ninyo dito sa Bicol? Okay naman po. Oo, to cover yung pagdating ng ating Pangulo. Opo. Ayan. So kumusta yung travel ninyo from Legazpi to Naga? Surprisingly maayos, no? Hindi Maayos naman katulad nung dating travel ko dito papuntang Naga. Di ba Sabagay hindi ako hindi kami dumaan ng Quezon, no? Galing kami ng Daraga. So Ay, di ba kasama ka dun sa kasama sa ako bus? kasama ko doon, kaya lang medyo grabe yung biyahe na yun. Pero kagabi hindi naman pangit ang naging biyahe. Di ba na-inspection ninyo yung Maharlika Highway? Yes. At least doon sa dinaanan natin, yun ang lugar ng ginubatan. Oo. And I think na napabilis dahil sa inspection niya, no? Oo, totoo. Ni, Maraming lugar na medyo naayos ng konti. Yeah. And this time nandito si Secretary Vince. Palagay ko andyan siya mamaya. Ayan. So kasama din si Brad. Hello, sir. Ano nga yung nakalimutan ko yung Mark Ian. Ayan, si Mark Ian po siya, mga kababayan. Kasama namin sa mga BBM vloggers. And this time, may programa nga sila. Ito. Ayan, Salamat PBBM Podcast. O lagi po kayong manonood. Every Wednesday. Ayan, invite mo. 6 p.m. to 7:30. Manood po kayo Salamat PBBM Podcast. Live po yun every Wednesday. And this time, ano nga yung mangyayari ngayon dito sa Naga City? Mag-inspect si President Bongbong Marcos at si Mayor Leni Robredo nung isang flood control project dito sa Naga City. Kung di ako nagkakamali, inimpisahan na nung Tuesday, no? Yeah. Imbis na launching, magiging inspection na dahil according to Mayor Leni Robredo, mabilis ang trabaho. Ilang araw pa lang medyo may pagkakaiba na simula Lunes hanggang sunod na umpisa ng Tuesday. Wow. At nakita ko sa mga interviews ng mainstream media, parang excited si dating VP and now Mayor Leni Robredo. Oo, dahil alam niyang may mangyayari dito sa kanilang gagawing flood control projects na to. At yung dating rival ng ating Pangulo, maigpit na karibal noong 2022, parang nagkaayos na. Oo, palagay ko sinasantabi nila ang politika para sa taong bayan. Yun ang maganda. Sabi nga ni Jose Castro kahapon, between Sara Duterte tapos si Leni Robredo, yun niya yung trabaho ng trabaho, yung isa bakasyon ng bakasyon. Tama, kasi masyadong matagal pa yung 2.5 years bago mag-eleksyon, importante yung kailangan ng taong bayan ngayon, no? Masolusyonan ang lahat ng pangangailangan ng taong bayan, lalo na sa tungkol sa baha, kung saan malapit na naman ang tagulan, no? Dahil ang bilis ng panahon, no? Pagdating ng June, July, tagulan na naman. Kaya bago dumating ang tagulan, dapat maayos muna yung mga flood control projects na kailangan ng ating mga kababayan. Yun ang purpose ng ating Pangulo dito, hindi Yes. politika. Kasi yun ang lumalabas sa mga usap-usapan sa mainstream media na parang ang purpose ng ating Pangulo ay ligawan si Leni Robredo. Hindi, bago pa nag-announce si VP Sara Duterte na kanyang intention maging Pangulo sa 2028, ay may nakaplano na po ito. So, walang relasyon na ganon. Wala, malayo sa relasyon dahil kahit yung mga taga-Naga, alam nila, January pa lang, napapunta si Pangulong Bongbong Marcos ngayong February. At ang maganda dito, kahit opposition country ito, hindi sumuport sa ating Pangulo kasi may kandidato sila. Ngayon, ang ganda ng reaksyon ng mga taga-Naga City with our president. Matatalino na po ating mga kababayan, ang mga Pilipino, no? Hindi na po sila masyadong nadadala sa mga drama-drama. Ang kailangan nila ngayon ay performance. Kailangan nila ang gobyerno sumasagot o tumatalakay ng kanilang mga problema. Lalo't ang Naga City, isa sa mga laging binabaha mula sa Bicol River Basin na inaayos ngayon parte ng programa ng ating Marcos administration. Yes, kung di ako nagkakamali, gaya na rin sinabi ni Mayor Leni Robredo, ang Naga City ay kasama sa mga pilot projects, no? Yung kumbaga yung mga halimbawa ng tinatawag na Oplan kontrabaha ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kwentuhan mo ako, Sir Yayam, yung sa naging inspeksyon ninyo from Quezon ba yun, Lucena to Samar? Yes, Quezon, tapos Bicol, and then Leyte, Samar and Leyte, no? Medyo naging mahirap ang
aming naging biyahe, no? Especially sa Quezon area at sa Samar area. Yun ang medyo worse yung kalagayan ng mga kalsada. So, sa Leyte hindi masyado dahil maayos ang mga kalsada. Samar at Quezon, and then partly yung Bicol, no? Katulad sa Ginubatan, no? Talagang dinaanan natin kagabi. masama ang kondisyon ng mga At kalsada. puspusan yung trabaho ngayon because Yes, of that yes. order ng ating Pangulo. Kasi talaga nagbigay ng ultimatum si DPWH Secretary Vince Dizon na kung hindi magagawa yan na bago magmahal na araw na kahit papaano ay maibsan ng paghihirap ng taong bayan, no, ay may mananagot na mga opisyal ng DPWH. At magandang policy ng ating secretary. Bawal na yung mga patsi-patsi lang. Bawal na. At ang long-term solution is meron tayong Japanese consultant na kinakausap. Wow. Para maplano ng gusto ang lahat ng gagawin sa Maharlika Highway. Tama mula ba? Quezon hanggang Leyte. Tama ba na umpisan ngayong June ito at full blast siya? Yes, Tatapusin yes. talaga? Sa ngayon na nakikipag-coordinate o nakikipag-consulta na sila sa mga experts para yun nga, long-term na solution, hindi yung patsi-patsi na sinasabi niyo po. So ito yung major rehabilitation, sabi nga po Yes. ni Secretary Dizon, na for almost 5 decades, 50 years, panahon pa ng tatay ng ating Pangulo, hindi pa ito nakatikim na Maharlika Highway Totoo. ng major Totoo. rehabilitation. Dahil gusto ng Pangulong Bongbong Marcos na yung legacy ng kanyang ama, na si Ferdinand Sr., ay magawa niya ring legacy. Ayan. So maraming salamat, Sir Yayam. Thank you, Manong Dante. Mga kasama natin, mga kababayan sa pagko-cover sa ating pagdating ng ating Pangulong Bongbong. Pero kain muna kami. Ayan po. Si Mrs. Ano ba to? Si Kuya. Ayan o. Sabi ko sa inyo. Kita ninyo to. Mga kababayan, napakasarap na almusal namin. Ayan. Ilo 1 million. Si 1 million. 1 million. 31 million pala. Nabawasan ng 30 million. Siya po si 31 million na movement. Marcos supporter. Yan, lahat sila from Maynila. Siyempre kami, taga rito sa Bicol, taga Legazpi. Si brother Benji mamaya magko-cover din. Si brother Benji Contreras, Marcos loyalist. Taga rito talaga siya, mga kababayan, sa Naga City. And kami taga Legazpi. And si Sir Yayam, mga kababayan, kinontrata si Kuya. May negosyo kasi si Kuya ng ka-rental. Negosyante, hindi lang mga kababayan, hindi lang tawag dito, gym business. Marami itong negosyo, kaya lang secret. Makita niyo, Mr. Maravillas, dapat yung negosyo, hindi secret. Binta-binta kami kung ano-ano. And pag may mga ganito, sama-sama kami. To, Hello! O, yan o. Hello! Sir Dante. Hello po. Lalaki ng life ko. Si Sir Dante. Hello po. Nandito kami sa Naga to cover the president, yung pagdating ng presidente. Pupunta dito mamaya. Taga rito siya, sa Naga. Inintay nga namin. Nagkuhan muna kami, kain. Sige po. Yung tagapanood, nag-live kasi yung isang kasama namin. Meantime, mga kababayan, ito, kain muna kami. So, mamaya, update ko po kayo pagdating mismo ng ating Pangulong Bongbong para tingnan natin yung ginagawang clearing operation ng mga ilog dito. Sagop Creek. Ang sagop, ang ibig sabihin ng sagop, yung sagop. Ano ba ang Tagalog ng sagop? Yung hinaharang yung tubig. Sagop. Ayan, Sagop Creek. Lagyan natin ng sagop. Yan ang ibig sabihin. So, parang dam. Yan ang ibig sabihin. Punong-puno na ng
ng mga kung ano-anong mga halaman, water lily. Yun ang cause po kasi hindi na maintain. Iyon ang gustong gawin ng ating Pangulo, and that is nationwide. Ang akala natin, mga simpleng bagay yan, yun ang epekto noon, mga kababayan. Pag pinabayaan natin, kasi yung style nila sa mga ganyan, dredging, talagang corruption po ang cause kung bakit ang flooding hindi matapos-tapos. Ninanakaw yung pundo, tapos dinadaya yung dredging, yan, tapos kobra ng milyon-milyon. Yun ang gustong tuldukan, mga kababayan, ng ating Pangulo. Kaya hands-on siya. Siya mismo pumupunta sa mga lugar, kahit dito sa Naga City. Hindi ito lugar ng Marcos base. Nasa opposition ito. Pero hindi po tinitingnan ng ating Pangulo ang kulay. At nakakatuwa naman na yung mayor dito nagpahayag ng support. Let us support niya, the President. Di ba? At si Kwan, napanood ko si D, Aquino D, yung 1 trillion march na gagawin nila sa EDSA, mga kababayan, bawal doon ang manawagan na resign. Bawal ang destabilization doon ng mga movements. Aligned, mga kababayan, doon sa panawagan na tuldukan ng korupsyon dito sa ating bansa. So napakaganda na may ganon na mga movements tayo na align sa programa ng ating Pangulong Bongbong, kahit yung mga binansagan nating dilawan. Sumusuporta sa pananatili ng ating Pangulo bilang kasi duly elected president siya po. Okay po? In the meantime, kain muna ako po. Si Dante Marantillas. Bye-bye.